ba ang ehemplo ng isang tinatawag na kamay na bakal? Yung kaliwat kanan, may nakikita kang tumutumba, may namamatay, at sinasabing nanlaban, at sinasabing droga. Kaya okay lang sa inyo kasi mga mayayaman kayo eh, mga bodyguards kayo. Yung mga bahay ninyo, mataas yung mga gate. Paano na yung mga mahihirap? International courts must always remain independent and free from political. Free from political? Sure ka, madam? Sure ka? Narito ang Balitang Pinoy TV. So itong si Barbers, nag-react siya nung nag-trending po na ang taong bayan gustong ibalik si Duterte dahil dito. Nag-react siya. Si Barbers na, gusto nyo ba? Parang may comment siya na gusto nyo ba ibalik doon na yung panahon ni Duterte raw kahit saan ka pumunta duguan, merong namamatay. Paano yung mga namamatay, yung mga pasaway, mga drug addict? Doon na nagsimula yung discussion patungkol dyan. Mamaya i-play natin yung video ni Barbers para naman ay magko-comment tayo dyan, magre-react tayo dyan. Dahil hindi nila matanggap-tanggap na ang hinahanap ng taong bayan ay si Duterte. Every time meron pong krimen, si Duterte po ang naalala ng taong bayan. Nabuti pa yung panahon ni Duterte. Wala ito Nawala na sana. Unti na ngayong bumabalik. Mamaya. At ito, pag-usapan rin natin itong ICC. Naglabas na po ng statement ang ICC sa issue nila. Patungkol po doon na nag-trending yung itong Amerika, ang administrasyon ni Trump, gusto nang buwagin itong ICC. At nung nag-trending po ito, pagkatapos, itong si Karim Khan, na isang judge ng ICC, ang Netherlands naman, mismo ang Netherlands, pabor at sang-ayon po sila natanggalin yung judge na yan. Yung manyak na judge. So mamaya pag-usapan natin yan kasi nagsalita na po ang ICC. I-play natin. At last but not the least, pakinggan po natin ang latest ng defense team ni Vice President Inday Sara Duterte. In-interview po itong si Atty. Poa sa Bilyonaryo News Channel. Okay? So yun po ang mga pag-uusapan natin. Wala muna tayong batian. Paki-like muna, paki-share itong video natin para kakalat ito sa taong bayan. At sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe sa YouTube. Walang bayad yan. Okay? At kapag kayo nakasubscribe, updated pa kayo sa ating mga maiinit na balita at mga trending na mga breaking news. Okay? Ito. Panoorin natin. Unahin muna natin itong sinabi ni Barbers na sobrang daming kapalpakan po itong sinabi niya. Ito, play natin. Una, kinalulungkot natin ang nangyari doon sa ating rider, no? At tayo po ay nakikiramay sa kanyang pamilya. Pangalawa, itong pangyayaring ito na sinasabi nga ay trip-trip lang, of course, kinukundina natin yan. No? Hindi naman ito dapat mangyari. No? Pero gaya ng sinabi mo, Red, na ito ay repeat offender, ang ibig sabihin lang nito, itong taong ito, talagang may criminal na tendency. At hindi dahil sa administrasyon ni Juan, ni Pedro, ang dahilan kung bakit siya nanaksak. Siya ay repeat offender, siya ay isang kriminal, at dapat siya ay pinaparusahan sa ilalim ng ating batas. Unang-una, Barbers, hindi sana mangyari yan kapag si Duterte ang presidente. Kasi natatakot Diba? Remember? Kung maalala ninyo, maanghang yung mga salita ni Duterte. Even nagsalita lang si Duterte, natatakot na. Ang problema sa inyo, maghihintay pa kayong meron ng namatay bago kayo magdadaldal Huwag na tayong magbulahan. Ayaw nyo lang talaga ang mga Duterte. Diba? Masarap yung panahon ni former President Duterte. Ni isa-isa yung mga pasaway. Wala kaming pakialam kung sila po ay magurgor kasi deserve nila yan kaysa magurgor itong mga inosenteng tao. Di ba? So kayo lang, mainit sa inyo kapag marinig ninyo ang pangalang Duterte kasi kayo rin, may issue rin kayo. May issue rin kasi mga kasamahan nyo, may issue rin Kapag darating yung 2028 at si BP Sara yung maging presidente, ubos kayong mga corrupt kayo. Nakasobra talaga sila Now, kung sinasabi natin namimiss ba natin yung bawat kanto may patay? Basta kriminal lang yung namamatay. Okay sa amin ng taong bayan yan. Bakit hindi nyo sundin ang kung ano yung panawagan ng taong bayan? Actually, kami naman ang masusunod. Kaya nga binoto kayo kasi pinagkakatiwalaan kayo na gagawin ninyo ang tama. Ngayong nandyan na kayo sa posisyon ninyo, hindi na ninyo sinusunod ang gusto ng taong bayan. Yan ang problema ninyo. Yung ba ang gusto nating nakikita araw-araw? Hindi namin gusto yan. Pero, mapiprevent yan kapag ang gobyerno merong programa na
Kung kayo, gagawa kayo ng hindi maganda sa kapwa ninyo, ay may kalalagayan kayo. Paano itong administrasyon na ito, itong kay Bongbong Marcos, puro lang kuda, puro lang daldal. O ano yung sabi ni John Vic Rimulya? Safe na ang Pilipinas, safe. Anong safe na pinagsasabi nyo? Sarili nyo nga mga BBM vlogger namamatay na? Oh, yung pagkamatay ni Mima Alicia, hindi naman yung kinakaugnayan sa politika. Kaya ako nananawagan ako sa mga vlogger ng mga BBM. Huwag niyong ilihis ang issue na yan na pagbibintangan na naman ninyo ang mga Duterte kasi hindi po makatanggap ng tamang hustisya yung vlogger na yan na si Mima Alicia. Itama ninyo. Yan ang problema. Kayo mga BBM vlogger, hangang-hanga kayo sa administrasyong ito. To the point na napapabayaan na ng administrasyong ito ang usaping war on drugs. Tingnan nyo, nagsulputan na sobrang dami na yung mga adik. Yan ano nangyari. Pati ang inyong kasamang kapwa nyo BBM vlogger nabiktima na dito sa administrasyong ito. Wala akong ibang pagbintangan sa nangyari doon sa vlogger na yan na si Mima Alicia, kundi administrasyon. Kasi we could have prevented that. Aminin na natin, itong administrasyon na ito pabaya. Sobrang pabaya. Aminin na natin. Wala, puros pakyut, puros labas ng ibang bansa. Walang malasakit sa taong bayan. Hinuhut-hutan nyo lang ang mga pera ng kaba ng bayan tapos ngayon, nagre-resulta na yung mga kapalpakan ninyo. Tapos sasabihin ninyo, hindi namin ginusto yung nangyari. Ganyan talaga yan. Barbers, utak mo? Ang isinisisi niya, yung pumatay. Oo nga, sinisisi natin yun. Yung nangyari doon sa driver ng Move It. Ang pumas lang sa kanya, sinisisi natin. Pero, papas lang ba yun? Kung hindi siya lulong sa, bawal na gamot? Di ba? Utak rin. Nag-uugat yan sa kamay na bakal. Okay? Kayo mga kasamahan nyo dyan, malikot na kamay lang. Pero yung panahon ni former President Duterte, kamay na bakal ang kailangan para matakot lahat ng mga kriminal. Ayaw pa kasi ninyo aminin ang kasi kayo pride kasi kayo di ba? Ba ang ehemplo ng isang tinatawag na kamay na bakal? Yung kaliwat kanan, may nakikita kang tumutumba, may namamatay, at sinasabing nanlaban, at sinasabing droga. Kaya okay lang sa inyo kasi mga mayayaman kayo mga bodyguards kayo. Yung mga bahay ninyo, mataas yung mga gate. Paano na yung mga mahihirap? Paano lang yung mga estudyanteng lumalakad lang? Kayo may di kotse kayo Ang gagara ng mga kotse ninyo. Mga Land Cruiser pa yung mga kotse ninyo. Kaya okay lang sa inyo. Pero how about this? Hindi nyo kasi ramdam ang buhay ng mga mahihirap. Delikado. Dumarami ang mga kriminal. Yung mga bata nilang pupunta sa eskwelahan, nakakatakot na. Kayo, yung mga anak ninyo, yung mga apo ninyo, magara yung mga sasakyan. Mga mayayaman kayo, kaya safe lang kayo. Kami mga mahirap, wala na. Nakakatakot na. Ang dahilan, I guess, hindi yun yung dapat nating tinitingnan. Ang importante dito, yan ba ay mapapanagot sa batas? Kung siya ay nahuli at siya ay at merong ebidensya, dapat siyang managot. Dapat yan ikulong. Kung maaari nga mabulok sa kulungan, mas maganda. Dahil sa kanyang ginawa, hindi niya na isinaalang-alang yung pamilya nitong rider na ito. Kung sasabihin niyang yan ay trip-trip lang, mas magandang mag-trip ka sa Bilibid. Yan, kung mag-trip-trip man lang siya, sana wag niya tripan yung mga nagtatrabaho. Kagaya ng Move It driver, huwag niyang tripan yung mga estudyante, na mga inosente, yung mga mahihirap. Huwag niyang tripan. Ang dapat niyang tripan siguro yung mga kagaya ninyo. Tingnan natin. Kung kayo'y pinagtripan nito, taong to, baka matauhan kayo. Hindi ibig ko sabihin na gusto kong maano sila. Ang sa akin ba, gusto kong magising sila. Sige nga, kung trip-trip ito ng sige, kung kayo'y ang pagtripan, tingnan natin kung hindi kayo magising. Doon mo tingnan kung yung pagiging kriminal mo dapat ba doon sa loob ng Bilibid. Again, let me say and emphasize na hindi ito usapin ng administrasyon. Ito ay hindi usapin ito ng administrasyon. Bangag ang administrasyon. 'Yun ang katotohanan. Usapin ng tendency nitong taong ito na maging isang kriminal, so 'yun ang sagot ko doon sa tanong mo. Nahirapan ako Isa pa ito. intindihin yung return to a Duterte style governance, no? Kasi
What? Kasi kung i-return ang Duterte style of governance, tanggal ka na naman. Natanggal ito eh. Tinanggal ito ni Duterte kasi isa rin itong kupal eh. Do we actually mean by that? A return of extrajudicial killings? Yun po ba? Parang that is something that is unacceptable kasi the question on extrajudicial killings is still being litigated at The Hague today. Hindi ba? At okay siguro yun as a Facebook post no, na parang ubusin lahat yan. Pero we will go back to the most basic point. If it comes to your doorstep, inosente yung kapatid mo, asawa mo, mahal mo sa buhay, subjected to... Hindi, pinupolitika lang ninyo at that time. Yun ang totoo ka to, especially itong mga dilawan. Sila ang nagsabi niyan eh. extrajudicial killings. We just have to go back to Kian de los Santos. Di ba? Yung santo ninyo. Kian de los Santos na naman. Sige nga, pumunta ka doon sa bahay nila Kian de los Santos. Magtanong ka doon sa mga kapitbahay niya. Magtanong kayo kung anong background ni Kian de los Santos. Sige nga. Magtanong Is kayo. that the governance that we actually want? Lives lost. Hindi ba? Childhoods lost. Tingin ko, that is something that is cute on a Facebook post. Pero in real term, Cute in a Facebook post. Kapag merong mga namamatay na mga inosenteng tao, cute yun? Cute yun? parang I don't think that is a life that we would want to see again. Una, kinalulong Basta ang sa akin lang, no? Mas pipiliin ko na lang na yung mga kriminal ang mga magugurgor kaysa itong mga inosenteng itong mga Grab driver, Move It driver na sila yung mga biktima. Kawawa. Heto yung ICC. Nagsalita na. Pakinggan nyo. International courts must always remain independent and free from political Free from political? Sure ka, madam? Sure ka? Yung organization nyo, yung ICC ninyo, ginamit na nga sa politika dito sa Pilipinas. Wina-weaponize na kayo. Di nyo halata? Tapos sasabihin ninyo, ang ICC is an independent and free from political. Utot nyo talaga. influence Huwag kami. and coercion. This guarantees their impartiality and ensure Tama lang, nabubuwagin kayo ni Trump. fair proceedings. Yet, in recent years, international law has come under increasing pressure through both direct attacks and the weakening of the commitment to uphold it. It has never been more important than it is today to defend the international rule of law and to continue the pursuit of justice. Even in the most challenging times, the International Criminal Court will remain steadfast in its mission to bring justice to the victims of the most serious crimes of concern to the international community. International courts must always remain independent and free from political influence and coercion. This guarantees their impartiality and ensure fair proceedings. Ayan. Yet, in Tapos na pala. So, ako, sa totoo lang, ang ICC ngayon ay parang nababahala na sila dito sa gagawin ng Amerika, ang administrasyong Trump. Ako, suportado ko yan eh. At alam ko naman na ang mga Pilipino, yun rin ang gusto nila. Kaya kapag mabubuwag na yung ICC na yan, sana lang na magising-gising naman ng ibang mga bansa na itong ginagawa nila kay former President Duterte ay masasabi nilang ginamit pala ang ICC, wine-weaponize ng kalaban ni Duterte dito sa Pilipinas. I hope yung ICC na yan mabubuwag na yan. I hope talaga. Maraming matutuwa kapag mabubuwag yung ICC na yan. Ito, panoorin natin itong kay Attorney Powa naman, no? Update patungkol po sa defense team ni VP Sara at usaping impeachment trial. Ito po, panoorin natin. But the defense argued such requests could become a weapon of a fishing expedition. Let's get on point with the defense team spokesperson and who handled the oral arguments earlier, Attorney Michael Powa. He joins us live from the Senate. Attorney Powa, glad to have you finally. Thank you so much for your time and thank you for your patience and waiting to be able to guest there live at the Senate. Salamat po. Salamat din, Ma'am Pinky, for inviting me. No? It's always a pleasure to talk to you at magandang gabi sa ating mga kababayan. Attorney, so
as I mentioned a while ago, nag-shift po yung day 6 of the impeachment trial. Mula po dun sa naririnig nating mga allegations of grave threat. Ngayon naman, ang pinag-usapan po ay oral arguments hinggil sa motion ng prosecution, which is to subpoena two things. There were two motions, to subpoena bank records and AMLAC records. And the other one is to subpoena BIR tax records. And this encompasses both the Vice President and her husband, Attorney Mans Carpio. There were opening statements made by both from the prosecution and the defense. Ang una kong tanong, it was you who actually defended or did the opening statements for the defense. Was that long been planned na kayo po ang magsasalita para sa depensa ngayong araw? Just so since tapos na naman, no, so I can discuss this. When the presiding officer mentioned that the motions will be tackled through oral arguments, yes, I was tasked to do the oral arguments this time around. No? So, napag-usapan na po namin nung nasabi ng ating presiding officer na kinakailangan mag-oral arguments at napag-usapan ng team na ako yung magiging anchor for today. Alam ko pong sanay po kayo na maging spokesperson dahil matagal-tagal na rin po namin kayong nakausap. But how was it like defending or putting forward the oral argument against these two motions? Well, of course, it's a different situation, no, pagdating sa impeachment court kasi hindi lang po yung mga taong nanroon, hindi lang yung mga senator judges, hindi lang yung mga nasa gallery, but everyone is watching. So, obviously, it's a new experience. But pagdating naman sa oral arguments, usual naman po yan sa normal naming trabaho bilang abogado, especially pag may mga application for temporary restraining orders. And free How from was it political like influence. defending or putting forward the oral argument against these two motions? Well, of course, Attorney Chel Jokno or Congressman Chel Jokno now, who I really, have the utmost respect for. And that seemed obvious even to the presiding officer because at some point after the oral arguments, he commended rather both you and prosecutor Congressman Chel Jokno for malumanay, for being respectful, and a couple of other words he used doon po sa inyong oral arguments between you and the prosecutor, sir. Well, ma'am, kasi iba-iba yung styles ng mga lawyers. I think nagkataon lang na malumanay naman talaga si Representative Diokno. Matagal na nating alam yon, and ako, I also have my own manner of delivery. So nagkataon lang na kami yung, nagkatunggali kanina. And hindi naman porket opposing sides kami, dapat magsigawan kami or anything like that. No matter how spirited we are, I think it's very important to show respect to the opposing counsel, to the opposing side. No? And that's why, and I thank Representative Diokno also for extending the same respect. And I will always Ang kaibahan lang, plastic lang yung Kajokno. Madrama lang. the utmost respect for him. All right, so let's talk about what happened a while ago. Did you expect, sir, that there will be a decision from the senator judges today after they went on caucus, after the oral arguments coming from the prosecution and the defense? Because there could have been really that possibility that they could have decided on this, whether payagan po o hindi itong dalawang motion ng prosecution. Opo, to be honest, Ms. Pinky, I was expecting na magkakaroon kami ng decision today, but having said that, we also understand why they need more time, no? Because we only submitted our respective memorandum last Monday, and so at hindi manipis yung memorandum, no? 30 pages yung sa amin, and I think nasa ganun din yung kabila, around 32 pages yung sa amin. So definitely, I mean, as the senators have to read so many things, so we understand why there's a need for more time. And I'm sure there will be questions that will be asked also on Monday, so to clarify things further. So okay lang naman po yun, although if I may be candid with you, I did expect na magkakaroon na ng desisyon kanina. But kung hindi man, okay din yun para we can really thresh out the issues. Does that signal to you, though, that they weren't quite decided on just yet? That's why they need to ask questions come Monday or day 7 of the impeachment trial? Yes, Ms. Pinky, because it's not as straightforward as I think both parties would want it to be straightforward, but it's not straightforward as it is. Of course, there's, we were talking about bank documents here, we're talking about tax returns. As I've pointed out, there are laws that prohibit disclosure, but again, there might be arguments for the other side as well. So without touching upon the merits, of course, we leave that up to the impeachment court. But again, these are not so simple issues. So I do understand why the senator judges would need more time to really look at the law, look at what is involved, and decide in accordance with what they feel is correct. I'm looking at just possible outcomes of the decision of the senator judges, and I'm just seeing possibly two. Either payagan po nila o hindi nila payagan. But then one comes to mind also, baka there could be a decision on papayagan with certain restrictions. Of course, that will all be
happening on Monday. We'll have clarity on that Monday. But if the senator judges, upon a majority, a simple majority vote, says that or agrees to the motion of the prosecution to be able to subpoena the bank records, AMLAC, and BIR tax records of the Vice President and her husband, do you have the liberty to be able to file a motion for reconsideration before the senator judges? It's a bit unclear, to be honest, Ms. Pinky. No, I don't think the other day when we tried to ask for reconsideration on a ruling sa isang objection namin, sabi we cannot actually ask for reconsideration. So I'm not quite, to be very candid with you also, because I don't want to say something inaccurate. I'm also not quite sure kung pwede yun. No? Opo. Kung pwede at hindi na ayon sa amin, syempre, that's one of our options. But kung hindi naman, we'll see first. I think it's too early to say. We'll see first what the decision is, and once the decision is given, it's something we have to consult our client as well. I'm just looking at what are the possibilities or the processes that the defense can turn to in the event that the decision is unfavorable to the defense. And likewise, of course, Yes. I would ask the same question to the prosecution if it becomes unfavorable to them. So that's not clear. You're saying right now, candidly, you're not sure about that. But what about the possibility, if it's unfavorable to the defense, pwede ho bang isangguni din yan sa Korte Suprema? Getting started is easy. Ayan, may Upload ads your pa. documents, I-skip secure them, natin. and then share them Skip, with third skip. parties. Well, first and foremost, it's not clear because under the rules of the impeachment court, hindi clear kung meron kaming pagkakataon para magkaroon ng motion for reconsideration. Obviously, if we argue that the rules of court rather than the impeachment court, just the regular rules of court would be suppletory, then we will say that we can file an MR or motion for reconsideration. But again, that's why it's not clear. But dun sa question nyo, kung pwedeng isangguni sa Supreme Court, of course, pwede naman po yun. That's always a possibility. But we're not saying that that is something that we're gonna do. We're not also saying that that's something that we're not gonna do because hindi sa totoo lang po, hindi pa namin napag-uusapan sa defense team yan. No? Kung ano man ang magiging hakbang, and I'm not the only one here. I have a whole team that we need to discuss this thoroughly and of course consult our client. So tingnan po natin, but of course if the question is if that's an option, that would always be an option. Let's talk about the points raised during the oral arguments on the two motions filed by the prosecution. By the defense, of course, that was you. You were basically saying, from what I understand, and please correct me if I'm wrong, attorney, sinasabi niyo po na maaari naman pong magsabina. Pero sinasabi niyo, ang sabina kailangan may definitiveness at relevance. Would that be correct, sir? Actually, ang sinasabi ko, hindi issue Hindi yung issue ang power, subpoena. Ms. Pinky. Hindi issue na may power ang Senate Impeachment Court na magsubpoena. Pero ang sinasabi ko dito is we have to be mindful of the requisites of a subpoena, a valid subpoena, bago tayo mag-decide kung talagang magsasubpoena tayo o hindi. That's why ginamit niyo po yung dalawang salita na definitiveness and relevance. Tama po, sir? Yes. Kasi according to the Supreme Court decision, for a subpoena to be valid, it has to be definite, no? Meaning yung mga nakasulat doon na saklaw ng subpoena ng mga dokumento or whatever it is, dapat particularly described. And then the second requisite is relevance. So dapat may direktang kaugnayan dito sa paglilitis na ginagawa. All right. We're going to talk about that a little bit more, but we need to take a very short break. We'll continue our discussion with Attorney Michael Powa when we return. Hike electricity rate. All right. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman